Una sa lahat, Alam mo, tumbang si Igmor. Mga bata ka rin dito. search, rescue at retrieval operations kasunod ng lindol nagpapatuloy sa Mindanao. Pero pahirapan daw sa sunod-sunod na aftershock. Maraming residente takot pa rin umuwi sa kanilang bahay. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bilang ng mga namatay sa lindol sa Mindanao, pumalo na sa 38 habang mga sugatan halos 500 na. Tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju, arestado sa isang bahay sa Quezon City. Pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo matapos malunod sa dagat sa Aurora, pawang aksidente. Ayon sa mga pulis, nanay ng isa sa mga biktima, labis ang hinagpis. Ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. At sa showbiz, ang back-to-back na hiwalaya ng mga sikat. Umakyat na po sa 38 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos 500 pa ang sugatan. Nakatakda namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng lindol. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, tumbang si Igmor. Mga bata ka rin dito. Gumuho ang grocery store na yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang masaklap, may mga taong natabunan sa loob. Kita sa drone video na ito ang wasak na pamilihan. Mula kahapon, patuloy ang search, rescue and retrieval. Nagpasok na rin ang mga K9 unit para hanapin ang mga biktima. Kabilang si Nanay Oslinda sa mga naghihintay na masagip ang anak. Sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mahirap tanggapin sa nanay. Yung anak nandoon hanggang ngayon. Ewan ko, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Ayon sa mga rescuer, hirap sila sa pagsagip dala ng sunod-sunod na mga aftershock. Pagdating po ng ating structural engineer, nakita po nila kung gaano po siya kadelikado sa loob. So, as advice niya po, hindi na po talaga safe na mag-ano sa loob. So, ang sabi niya po, kailangan po natin ng mga heavy equipments para makuha na po talaga yung mga debris sa taas. Ang mga residente naman nananatili sa evacuation ng kanilang barangay. Kung sa una ko, Gusto ko na talagang umuwi sa amin, pero wala akong magagawa kasi kung uuwi ako, wala din kaming matutulugan kasi nakakatakot sa loob. Sa labas ng paligid namin, nagkabitak na ang lupa. Nakakatakot na kasi lumambot din ang lupa kasi malapit lang kami sa dagat. Isa nga sa mga apektado ng lindol ang General Santos Medical Center. Kaya ang mga pasyente sa mga tent at lilim ng puno na mamalagi. pinadatugan. Nadaganan kami ng kahoy at mga semento. Yung baby ko, mabuti okay lang siya. Pero yung panganay ko, nasugatan sa noo. Niyakap ko talaga silang dalawa para hindi mapuruhan. Tapos natumba kami. Yung paa ko nga ang nabalian. Bumagsak talaga ng buo. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong General Santos City Tibuli-Surala Road. Ang kalsada kasi ang pangunahing nagkokonekta sa General Santos City papuntang Surala sa South Cotabato. Suspendido pa rin ang lahat ng antas ng klase at maging trabaho sa Jansan. Bagamat bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang barangay ng lungsod, pero pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon maging sa internet. Dumagsa naman ang ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel na maaaring pagkunan ng kuryente sa mga wala pang supply. Some buildings might take longer, some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat.
Nakatakda namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Wala pang detalye kung kailan yan. Inaasikaso po ito ngayon, nakita po natin kanina po sa meeting, yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nag-ulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide, nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain. Pinatututukan din ng palasyo kung may dapat bang managot sa mga napinsalang gusali at infrastruktura na pag-aari ng gobyerno o kung maituturing itong force majeure. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Matinding pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa probinsya ng Sarangani. May mga residenteng napilitang tumuwid sa ilog matapos mawasak ang kanilang tulay. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Napaiyak na lang ang padre de pamilyang yan sa Glan Sarangani habang tinitingnan ang wala ng buhay na mag-ina niya. Kabilang sila sa mga nasawi sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Matinding pinsala rin ang iniwan ng lindol sa bayan ng Maasim. Humambalang sa kalsada ang naglalakihang bato sa sitio Tampat. Gumuho ang mga bato mula sa mga bundok. Doble kahit ang mga tauhan ng DPWH sa clearing operation para maalis ang mga bato. Nagkabitak-bitak at gumuri ng bahagi ng kalsada sa parehong bayan. Kinordonan na ang nawasak na bahagi at pinag-iingat ang mga dumaraang motorista. Sa bayan ng Malapatan, maraming gusali at bahay ang nawasak. Kanya-kanyang latag ng mga kumot na ginawang tent ang mga bakwit sa gilid ng kalsada sa boundary ng Sarangani at General Santos City. Mainit, walang supply ng tubig at kuryente, kaya sadyang mahirap ang sitwasyon ngayon ng mga bakwit, lalo na ng mga bata at mga senior citizen. Manawagan po ako sa sa ating mahal na gobyerno na sana tulungan po kami sa aming sitwasyon ngayon. Sa tala ng PDRMO ng Sarangani, 43 bahay at establishmento ang napinsala. Higit 200 naman ang bahagyang nasira. Pinakanapuruhan ang mga bayan ng Glan at Malapatan. Nasira pa ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan. Kaya mga may na-isolate na barangay. Halos tuluyan nang naputol ang tulay kaya doble kahit na ang DPWH para ayusin ito. Matapos sirain ng lindol yung tulay na Malapatan, ganito na ngayon yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Kinakailangan nilang tumawid dito sa ilog, magbayad ng entrance fee ng 10 piso, 150 pesos para sa motorsiklo na makakatawid sa balsa at 50 pesos para sa bangka. Titiisin daw to ng mga kababayan natin hanggang sa dumating ang araw na mabuo na ang kanilang tulay. Buwis-buhay naman nila sa mga tumatawid sa ilog at may pagkakataon ng muntik tumawid ang bangka. Malaking dagok din daw sa mga residente ang dagdag gastusin sa pamasahe. Kung gani niyo, mahal pa, daghan kay dako kay mo bayran. Tapos pag abot dito, wapay tubig, Diyos ko Ginoo. Wala naman naitanang tuluyang gumuhong gusali sa Sarangani, pero naapektuhan ang mga government building at eskwelahan. Ongoing assessment, validation sa mga lugar na most affected itong earthquake. Kasi may mga provincial roads, national roads yung damage, even bridges na nag-collapse. Nasa 9,000 rin ang lumikas sa mga temporary shelter at mga tolda ng mga LGU kahapon. Pero higit kalahati sa kanila ang umuwi rin kalaunan matapos bawiin ng PBOX ang tsunami warning. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Halos 2,000 pasahero ang stranded sa General Santos International Airport matapos ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ngayong araw, 63 flights ang kanselado paalis man o papuntang Gensan. Katumbas yan ng 1,751 na mga apektadong pasahero. Pinayuhan ng mga pasahero na pumunta na lang sa Davao International Airport o sa Cotabato Airport para doon sumakay. Pwede namang magpa-rebook o refund. Ayon sa DOTR, mukhang aabutin ng mahigit 1 linggo bago magamit sa commercial operations ang Gensan Airport. We have to identify a certain portion of the PPP kung saan pwede kami we do a partial operations. So kausap din namin yung mga airlines kanina, ayusin namin. So in 1 week, baka may balik na namin yung commercial operations.
May banta raw sa seguridad ng Senado kaya ipinag-utos ni Senator Win Gatchalian work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nilang ipatupad. Narito ang aking report. Sino na nga ba ang susundin? Si Acting Senate President Win Gatchalian o Senator Alan Peter Cayetano? Pareho kasi silang may bagong utos ngayon sa trabaho sa Senado. Unang naglabas ng memo si Senator Alan. Pinaalalahanan niya ang empleyado nila na sumunod sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule dahil daw yan sa nalalapit na Independence Day holiday. Pero makalipas lang ang ilang oras, naglabas din ng memo si Senator Win. Pinayagan niya ang Senate employees na mag-work from home simula bukas hanggang June 11. May banta raw kasi sa seguridad ng Senate building at premises. Mismong si NBI Director Melvin Matibag daw ang nag-abiso sa kanila tungkol sa nasabing banta. Dahil sa impormasyon ng security threat dito sa Senado, nakipagpulong si Senator Gatchalian sa Senate Executive Committee gayon din sa Office of Senate Sergeant Arms para mapag-usapan ang makakailanganin daw na adjustment sa safety protocol. Kailangan daw kasing masigurong ligtas ang work environment dito sa Senado para sa mga senador at mga empleyado. Para naman kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, pwedeng ikonsidera ang pag-lockdown sa Senado. Matatanda ang nauwi rin sa lockdown ang Senado na magkabarila noong May 13. Pero si Cayetano, duda sa umunoy banta sa kanila. Kung totoo raw ito, dapat nasabihan daw lahat ng tauhan ng Senado at hindi lang ng isang block. Tanong pa niya, kailan pa raw nanguna ang NBI sa paglalahad ng security threat? At kung na-verify na raw ba ito ng National Security Coordinating Agency? Tingin pa ni Cayetano, tila tumapat ang timing nito sa investigasyon ng flood control scandal. Ang palasyo, pinatututukan at pinapa-verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo, Hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks. Kamustahan? Arestadong dating pulis na tuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa South Korean na negosyanteng si Ji Ik-ju noong taong 2016. Natunton si dating pulis Colonel Rafael Dumlao sa pinagtataguan niyang bahay sa Quezon City. Unang naakwit sa kaso si Dumlao ng RTC ng Angeles City pero biniligtad ng Court of Appeals ang desisyon at tuluyan siyang nakonvict para sa kasong kidnapping with homicide, kidnapping in serious illegal detention at carnapping. Ayon sa DILG, naging susi sa pagtuntun kay Dumlao ang panonood niya ng live stream ng kasal ng kanyang anak. Iniimbestigahan din ng mga taong tumulong sa pagtatago ni Dumlao. Pursue all angles and all leads to see how he escaped, who he was with, and to backtrack. Makikita naman sa phone niya yan. Showbiz tonight na tayo. Hiwalay na ang singer-actress na si Ariana Grande sa aktor na si Ethan Slater. Almost 2 years din silang nagsama. Ayon sa ilang reports, low-key lang daw ang kanilang breakup. Pero nananatili silang friends at sinusuportahan pa rin ang isa't isa. Unang nagkakilala sina Ari at Ethan sa set ng musical fantasy film na Wicked. Gumanap noon si Ariana bilang ang bidang si Glinda,
Habang si Ethan naman ay ang munchkin student na si Bok na nag-transform eventually bilang the Thin Man. Ito ang isa pang masakit. Hiwalay na after 14 years sina Girls' Generation members Soo Young at Korean actor na si Jung Kyung Ho. Ayon sa management ni Soo Young, nakaapekto sa breakup ang busy schedules. Pero good colleagues pa rin naman daw sila. 2012 pa nang malink sila together. Pero 2014 nila kinumpirma ang kanilang relasyon. Bukod sa pagiging GG member, napanood din si Soo Young sa mga K-drama na Run On, So I Married the Anti-Fan at Dating Jency Serrano. Bumida naman si Kyung Ho sa Hospital Playlist at A Crash Course in Romance. Susunod, Philippine Sports Commission bumuo ng panel para imbisigahan ang nalulod dalawang Ateneo student-athletes. At pre-trial conference para sa impeachment case ni VP Sara ay tinakda sa June 18. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May nakatarak pang balisong sa likod ng lalaking yan sa Osamis City, Samis Occidental. Ang kapatid niya naman, duguan din ang likuran. Pareho silang sinaksak sa isang disco party. Base sa investigasyon, habang nagsasayawan, nakabangga ang magkapatid. Diyan nagsimula ang gulo na humantong sa pananaksak. Isinuko naman ng kanyang mga magulang ang suspect na ngayon ay nakakulong at nahaharap sa kaukulang kaso. Kini-question ng ina ng nasawing student-athlete ng Ateneo de Manila ang sinapit ng kanyang anak sa training camp sa Aurora Province. Pero ang mga pulis wala raw nakikitang foul play. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mugto na ang mata dahil sa walang tigil na pag-iyak si Rovelyn Baterbonia na bumiyahe pa mula Agusan del Sur pa Maynila. Siya ang nanay ng 19 anyos na basketball player na si Rene Clerk Baterbonia na kasama sa dalawang nasawi sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Git ni Nanay Rovelyn, hindi raw niya alam kung anong klaseng training ang ipinaalam ng incoming first-year college student na anak. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Sa video na ito na kumalat sa social media, kitang nayakap pa ni Rovelyn si Rene Clerk sa huling pagkakataon bago ito lumipad pa Maynila. Kwento ni Nanay Rovelyn, pumayag pa raw siya sa anak nang magpaalam na ilang araw mawawala para sa training. Excited na raw kasi si Rene Clerk na maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Sabi ko, sige nak, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Huling ipinangako pa raw ni Rene Clerk sa kanyang ina na iaahon sa kahirapan ng pamilya. Ay, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila, yung paghihirap namin. Sa ngayon, marami pa raw tanong ang pamilya ni Rene Clerk lalo't hindi raw kasi kumpleto ang mga impormasyong ipinararating sa kanila. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadali na namin ito sa Maynila. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi ba lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na kulinarya yun. Kaya kung si Nanay Rovelyn daw ang tatanungin, tila may naging pagkukulang sa insidente. Sa tingin niyo po ba may foul play po nga dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa?
Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy la? Yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. Pero sa inisyal na pag-iimbestiga ng Aurora Police, wala raw foul play na nangyari. Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan. Dagdag pa ng mga pulis, hindi raw itong unang beses na nagsagawa ng kaparehong aktibidad ang basketball team sa isang private resort sa bayan. Meron din daw lifeguard na naka-duty sa lugar pero nagkataong hindi na nakayanan ng dalawang biktima ang malakas na alon. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Sa panayam pa sa programang Story Ko ng One News, nilinaw din ng Aurora Provincial Police na walang suot na ankle weights sa mga biktima sa training. Based po sa statement ng ating mga nakausap, wala po silang pakitang yung ganun pong mga sinasabi na may mga weights. Base pa sa investigasyon, 4 silang nasa dagat nang mangyari ang insidente. Pero nakaligtas daw ang 2 nilang kasama. Bukod kay Bater Bonia, nasawi rin ng second-year college student na si Divine Adili na isang Nigerian national. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagkasawi ng 2 nilang student athletes matapos malunod. Bukod sa pakikiramay, nakatakda rin daw magpaabot ng tulong ang universidad hindi lang sa mga naulila ng 2 biktima kundi pati na rin sa mga teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya. Ang Philippine Sports Commission naman nakatakda raw magtatag ng Sports Stakeholders Panel bilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Layon doon itong malinawan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o practices habang sinisiguro pa rin ang kaligtasan ng mga atleta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nagpaabot ng pakikiramay ang Samahang Basketball ng Pilipinas sa pagpanaw ng Atenean athletes sa sina Rene Bater Bonia at Divine Adili. Ayon sa SBP, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinatawan ng basketball team ng universidad. Yan ay para malaman kung anong klaseng tulong ang maaaring ibigay lalo na sa mga lubos na apektado ng trahedya. Nakikiisa rin ang SBP sa mga kaanak, teammate, coach, kaibigan at sa buong Ateneo community sa pagdadalamhati. Si SBP Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Sa isang post sa X inilarawan ni MVP na Men of Promise ang 2 atleta na nagbigay ng liwanag sa mundo. Ang kanilang alaala ay patuloy daw na dadalhin ng mga nakakakilala sa kanila. Sina Taylor Swift at Travis Kelce, usap-usapang nakaset sa July 3. At pre-sale ng ticket para sa BTS concert sa bansa, sold out agad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakaset na raw sa July 3 ang bonggang kasalan ni Taylor Swift at Travis Kelce. Ayon sa ilang report, ang venue ay sa sikat na Madison Square Garden sa New York City. Nagpadala na raw ang couple ng digital save the dates invitation sa higit 1,000 guests. Sinasabing kasama sa mga bigating guests sina Selena Gomez, Emma Stone, Gigi Hadid at teammates ni Travis sa Kansas City Chiefs. Last year lang na i-announce ang wedding proposal ni Taylor at Travis. Puksaan is real! Sold out agad ang Army membership pre-sale ng ticket sa
sa arirang concert sa bansa ng global sensation na BTS. In just 3 hours lang yan naubos ayon sa Live Nation Philippines. Pero don't worry, meron pa ulit pre-sale bukas at 11 a.m. ang Live Nation. Sa Thursday naman ang mismong general sale. Sa March 13 and 14 next year ang mismong arirang tour ng BTS sa Philippine Stadium sa Bulacan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, katol but make it sosyal. Yan ang ibinebentang insenso ng isang luxury perfume brand mula sa Paris, France. Viral po yung scented incense spirals na yan. Naaliw ang mga netizens dahil hawig na hawig nito sa katol na kilalang pamatay ng lamok dito sa Pilipinas. Hindi mo kami manuloko. Ibinibenta ang scented incense ng 45 euros o katumbas ng higit 3,000 pesos para sa 6 na piraso. May ibinibenta ring green porcelain holder, nagka-holder pa, na nagkakahalaga naman ng 140 euros. Grabe, o halos 10,000 pesos. Wow. Yan ba kayang pumatay hanggang ipis? Oo, hahampas mo eh. Hindi, yung katol. Yung katol. Maano lang yan. Soft lang yun. Insenso. Oh yeah, pero 3,000 para sa... Alam mo kanang katol? Magkano, sir? 30 pesos ang isang dosena. Isang dosena? No. Oo. Ngayon yan? O nung... Ngayon! Nag-check ako eh. Yung dati nung panahon mo, sir, magkano ang katol? Sentimo. Sentimo. So, nung tao mga loko. Curious, I'm just curious, sir. Ay, sarap ang ape. Hindi nga, no joke. Magkano time niya, sir? Uy, hindi nagkakatol. Ang naman niya. Oo, hindi ako nagkakatol. Excuse me. Oo. May naiimbentong aircon sa aircon. Nag-rolyo ko ng papel tapos na. Yan ang ginagamit ko yan. Ay, goodbye na nga tayo. Yan po ang 30 minutong pag-imayos malagang headlines. Uy, saka pinagdarasal natin yung mga kapatid natin sa Mindanao. Okay, balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edling Gao. Walang iwanan. Frontline tonight.